Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Inaanyayahan ko kayo sa isa na makinig at magnilay. Kasama ko, samahan mo ako sa pagninilay-nilay sa mensahe ng The Solid Rock. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin na ang tunay na katatagan kay Jesus Christ ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating puso at isipan at hayaan natin ang mensahe ng Diyos ay magbigay sa atin ng pag-asa, lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Kanya. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming makapangyarihang Diyos at mapagmahal na Ama sa langit. Maraming salamat po sa araw na ito at sa mga pagkakataon kami ay lumalapit sa iyong presensya. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming mga kababayang overseas Filipino workers na nagsasakripisyo sa malalayong lugar para maitaguyod ang kanilang pamilya. Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang mga hirap, lungkot, pagod at pananabik sa kanilang mga mahal sa buhay. Naway damhin nila ang iyong presensya sa bawat sandali at palakasin mo sila sa gitna ng kalungkutan at pagsubok. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Ilayo sa anumang kapahamakan, pang-aabuso o hindi makatarungang sitwasyon. Bigyan mo rin po sila ng mabuting kalusugan, katatagan ng loob at maayos na kalagayan sa kanilang pinagtatrabahuan. Panginoong Hesus, palakasin mo rin ang kanilang mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Bigyan mo po sila ng pagtitiwala, pag-asa at pagkakaisa habang naghihintay sa muling pagbabalik ng kanilang mahal sa buhay. Naway ang kanilang mga sakripisyo ay magbunga ng tagumpay at mas magandang kinabukasan. At higit sa lahat, manatili silang tapat sa iyo sa kabila ng distansya at pagsubok. Maraming salamat po sa iyong patuloy na paggabay at pag-iingat sa aming mga OF Filipino workers. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Sa Mateo 9, talatang 1-8, ito po ang sinasabi. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ang ilang tao ng ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, palakasin mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." May ilang na tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, nilalapastangan niya ang Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Ang sabihin pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihin tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao
ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Sa Mateo, Kabanata 9, talatang 1-8, makikita natin na isang makapangyarihang tagpo kung saan si Jesus Kristo ay nagpapagaling ng isang paralitiko. Dinala ng ilang tao ang kanilang kaibigan kay Jesus. Dala ang matinding pananampalataya na siya ay may kakayahang magpagaling. Hindi lamang ang pisikal na kalagayan ng paralitiko ang nakita ni Jesus, kundi pati ang kanyang panloob na pangangailangan. Mga kapatid, sa halip na agad pagalingin ang kanyang katawan, sinabi ni Jesus, laksan mo ang iyong loob, anak. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ipinapakita dito, mga kapatid, na para kay Jesus, mas mahalaga ang kagalingang espiritual kaysa pisikal. Oo naman, importante ang ating espiritual dahil ito po ay pang habang buhay, eternal life. No? Ang pisikal ay babalik naman talaga tayo sa lupa kung pag tayo ay mamatay. Kaya, importante ang kagalingang espiritual kaysa ating pisikal. So, ang kapatawaran ng kasalanan, ang tunay na nagpapalaya sa tao, isang kalayaang higit pa sa anumang karamdaman ng katawan. Ngunit may mga eskribang naroon, mga kapatid, na nag-iisip na ito ay kalapastangan. Sapagkat para sa kanila, tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya tinanong niya kung alin ang mas madali, ang magsabi ng pinatawad na ang iyong kasalanan o ang magsabi ng tumayo ka at lumakad upang patunayan ang kanyang otoridad. Pinagaling niya ang paralitiko at pinatayo ito. Mga kapatid ko kay Kristo, dito malinaw na ipinapakita ni Jesus na siya ay may kapangyarihang hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi pati sa espiritual. Ang magpatawad ng kasalanan, ang himalang ito ay hindi lamang para sa kagalingan ng isang tao, kundi upang ipakita sa lahat na ang anak ng tao ay may kapangyarihan mula sa Diyos. Sa ating buhay, mga kapatid, madalas tayong nakatuon sa ating panlabas na problema, sa sakit, kakulangan, at mga pagsubok. Ngunit, ipinapaalala sa atin ng talatang ito na mas malalim pang pangangailangan ang ating puso. Mga kapatid, ang kapatawaran, pagbabago, at pakikipag-ugnayan sa Diyos, tulad ng paralitiko, kailangan din natin lumapit
kay Jesus. Dala ang ating mga kahinaan at pagtitiwala sa Kanya. Makikita rin natin dito na ang kahalagahan ng pananampalataya ng komunidad. At ang paralitiko ay dinala ng iba kay Jesus. Isang paalala na maaari tayong maging instrumento upang ilapit ang iba sa Diyos sa pamagitan ng ating mga pananalangin, pag-aaruga at pagmamahal. Sa katapusan, mga kapatid, ang Matthew 9, talatang 1 hanggang 8 ay paanyaya sa atin na magtiwala kay Jesus bilang tagapagligtas na nagpapagaling ng katawan at kaluluwa. Sa Kanya may kapatawaran, may pagbabago at may bagong buhay na puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos at Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napagbubulay-bulayan, kung saan ipinakita mo ang iyong kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan at magpagaling ng mga may sakit. Panginoon, tulad ng lalaking paralitiko na dinala kay Jesus, turuan mo po kaming magkaroon ng matibay na pananampalataya at tiwala sa iyo. Tulungan mo kaming lumapit sa iyo sa kabila ng aming kahinaan, sapagkat ikaw lamang ang may kapangyarihang magpatawad, magpagaling, at magbigay ng bagong pag-asa. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at linisin mo ang aming puso upang kami ay makalakad sa matuwid na landas na iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng lakas upang hindi kami matakot sa paglapit sa iyo sa oras ng aming pangangailangan. Salamat din po sa paalala na ikaw ang anak ng Diyos na may otoridad sa lahat ng bagay. At walang imposible sa iyong pangalan. Dalangin namin na patuloy mo kami gabayan, ingatan, at palakasin ang aming pananampalataya araw-araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.